Nagsimulang umatras ang mga tao, hindi na makalaban. Si Shua naman ay binunot din ang kanyang napakatalam na sandata, at sa isang mabilis na galaw, marami agad ang napatay. Inihampas niya ang kanyang sandata sa lupa, at isang liwanag ang kumislap, dahilan upang ang karamihan sa mga kalaban ay matapan palayo at magdusa ng matitinding pinsala. Lumapit si Narcissus kay Shua at sinabing, sira na ang hagdan. Ang dalawa ay tumayo ng magkasama, may dala-dalang sandata, at ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Sinabi ni Shua, alam ko, at paubos na rin ang oras. Kahit ipaglaban pa natin hanggang kamatayan, hindi sapat ang oras para mapatay silang lahat. Wala na, tapos na tayo. Tila iniisip niyang sakuan na ang lahat at iwan ang kapalaran sa tadhana. Ngunit biglang sumagot si Narcissus, hindi, may iba pa tayong paraan. Nang marinig ito, nagkaroon ng pag-asa si Shua at muling nagtanong, ano yun? Tumitig si Narcissus sa karamihan at tumugon, isang ideya lang ito na pumasok sa isip ko, pero napakadelikado. Sa narinig, bumalik ang determinasyon ni Shua na manalo at muling nagtanong, ano ito? Tumitig si Narcissus sa tuktok ng tore at sinabing, kailangan nating makarating sa tuktok ng tore, kaya't kailangan natin itong pabagsakin. Pagkarinig nito, tumingin din si Shua pataas at naisip, oo nga, tama. Ang kondisyon ng panalo ng Roman ay para sa kanilang mga mandirigma na makapasok sa ligtas na lugar ng tore, pero walang sinabi na kailangang buo pa ang tore. Naisip ni Shua, kailangan lang natin pabagsakin ang tore at tumayo rito, at hindi ito lalabag sa mga patakaran. Ngunit tumingin siya sa paligid at nagtanong, posible kaya ito? Hinawakang mabuti ni Narcissus ang kanyang mga sandata at tumugon, mas magaan pala ang tore kaysa inakala ko. Ang mga tao rito ang nagtulak nito palabas, kaya hindi ito ganoon kabigat. Sa narinig, mas tumibay ang loob ni Shua at sinabing, sige, kung wala nang ibang paraan, gawin natin ito. Ngunit naisip niyang may 4 na tao na sa tuktok nito at hindi sila makakababa. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi niyang may pag-asa pa rin, at muling tumingin kay Narcissus na may malamig na ekspresyon at sinabing, wala akong masasabi kaya ikaw na ang bahala sa bahaging iyon. Tumitig si Shua sa tore na puno ng determinasyon sa kanyang mukha at sinabing, babantayan kita, at sama-sama nating itutulak pababa ang tore. Pero si Shua ay nag-aalangan pa rin ng kaunti at muling nagtanong, kaya mo bang gawin ito ng mag-isa? Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang sandata, at sa matalim na tingin ay sumagot, sa 2 sandatang ito, sapat na. Sa sandaling yun, naniwala rin si Shua na kakayanin nilang dalawa ang lahat, kaya matatag siyang sumagot, naiintindihan ko. Bantayan mo kami, ako na ang bahala dito. Kaagad pagkatapos ng kanilang pag-uusap, sumugod sila at sinimulan ang plano. Nakita ng iba ang kanilang pag-atake at agad na umatras sa posisyong pandepensa, handang lumaban. Kalma namang tumugon si Narcissus, sige, tuloy na kayo. Takot ang mga kalaban, pero nagpakita pa rin ng tapang, ano bang sinasabi mo? Papapatayin ka namin. Ngunit bago pa sila makasagot, sinugod na sila. Isang lalaki ang napapikit sa sakit at sumigaw, ano? Nilalabanan mo kami mag-isa? Habang walang tigil kang humahampas at nagpapalutang ng sandata, hindi nila nagawang makasagot ng maayos. Sinigaw mo ang pangalan ni Shua, at habang nagngangalit ang labanan sa ibaba at puno ng usok at alikabok ang paligid, nagbunyi ang mga tao sa itaas. Nakawala si Shua mula sa karamihan at agad na sumigaw sa kanyang mga kasama, lahat tayo, bumangon na. Isang sugatang gladiador ang huminga ng malalim at nagsabing, wala nang hagdan. Itinuro ni Shua ang tore at iniutos, wasakin natin ang tore ng sabay-sabay. Hindi agad naintindihan ng mga gladiador ang kanyang intensyon, ang iba'y pagod na at naupo na sa pagkapagod, nagtatanong, wasakin ito. Makikita sa mukha nila ang labis na pagkagulat. Nang makita ni Shua ang kanilang pagkahapo, sumigaw siya, lapit kayo, bilis. Huwag nang mag-atubili, ito na ang huling pagkakataon natin. Pagkatapos, tumingala siya at sumigaw, kayo sa itaas, narinig niyo ba ako? Narinig ito ni Dices at tinanong, tinatawag ba tayo ni Shua? Sumagot si Speos sa tabi niya, huwag mo siyang pansinin, nababaliw na siya. Ngunit hindi sumang-ayon si Dices at nagsabing, hindi, tingin ko may ibig sabihin siya. Kaya't sumigaw siya pabalik, naririnig kita ng malinaw, Shua.
Si Shua, na nasa ibaba, ginamit ang lahat ng lakas niya upang sumigaw, "Kayong apat, tumalon na ngayon." Narinig ito ni Speos at nagalit, ang kanyang mukha'y puno ng galit habang sinasabi, "Anong kahibangan ito? Kung sabihin ko bang tumalon ka, gagawin mo ba?" Biglang nagsalita si Ares na nakaupo sa likod, "Hindi, tatalon tayo ngayon." Nabigla siya nang marinig ang kanyang kasama na sinasabi yon, kaya't nagtanong, "Ano bang nangyayari sa'yo? Kung gusto mong tumalon, ikaw na lang." Ngunit pilit niyang sinisikap na tumayo at sinagot, "Oo, bababa ako mag-isa dahil pababagsakin na ng mga iyon ang tore." Lubos na nagulat ang mga kasama at nagtanong, "Ano?" Lumapit si Ares at ipinaliwanag, "Hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa kanila, at hindi rin nila kailangang alalahanin ang mangyayari sa atin. Pero tingin ko, may malasakit pa rin sila sa atin, kaya nga sinabi nilang tumalon tayo." Patuloy na sumisigaw si Shua sa ibaba, "Dahil emergency ito, hindi na tayo maghihintay. Kung bilangin ko ng 3 at hindi pa kayo tumalon, ibabagsak na namin ang tore kahit ano pa ang mangyari." Sinimulan niyang magbilang, 1, 2, at tumingin sa kanyang koponan bilang senadoryas na handa na silang sundin ang plano. Tumango agad ang kanyang kasama bilang pagsang-ayon. Sa tuktok ng tore, galit na galit si Speos, nakakuyom ang mga ngipin at naglalabasan ng ugat sa kanyang mukha. At si Shua ay sumigaw, yung salarin na yun. Pero upang iligtas ang kanyang buhay bago bumagsak ang tore, napilitan siyang umuya ng kanyang ngipin, tumalon pababa, at sumigaw, "Sino kayo?" Ang mga tao sa ibaba ay handang-handa at nahuli siya bago siya bumagsak. Sinundan siya ni Ariel, na ligtas ding nahuli ng lahat. Si Andy ay mabilis na tumalon din at nahuli ng 5 tao sa ibaba. Si Dices ang huli na tumalon, at habang siya ay nahuhulog, sinabi niyang, "Medyo mabigat ako, kaya't aasa ako sa inyo." Umiyak ng malakas ang mga tao sa mga upuan, hindi pa rin alam kung ano ang balak ng mga gladiador na ito o bakit sila tumatalon ng ganito. Nang bumagsak si Dices, mas marami pang tao ang tumakbo upang siya ay mahuli. Nang malaman niyang ligtas siyang nakalapag, masaya siyang sumigaw, "Wow! Shua, nakita mo yun." Nang makita ng lahat na ligtas na silang lahat, sumigaw sila, "Lahat tayo, itulak ang tore." Pagkatapos ng senyales, sabay-sabay na nagtipon ang mga mandirigma sa isang bahagi upang itulak ang tore. Ginamit ng lahat ang kanilang buong lakas upang itulak, umaasa na bumagsak ang tore at makamit ang tagumpay. Sabay-sabay silang nag-push at sumisigaw ng "Ka!" Itinulak ni Shua ng buong lakas, iniisip na hindi ito magiging madali, dapat nating ibagsak ito, at sisirain ito sa piraso. Inutusan niya ang lahat na magtuon sa isang bahagi at sinabing, "Dito. Basagin ito." Agad na kinuha ni Ares ang isang kalasag mula sa lupa at sinabi, "Kung mayroon kang kalasag o sibat, kunin mo na ngayon." Nang makita ang pag-uga ng tore, masiglang sumigaw si Shua, "Nagtagumpay tayo." Agad niyang inutusan ng iba, "Lahat, lumayo kayo." Agad, bumabagsak ang tore. Ang tore ay tuluyang natilt sa isang tabi, handang bumagsak, pagkatapos ay bumangga ito sa lupa at mabilis na umalis ang mga mandirigma upang iwasan ang pinsala. Ang tore ay nagbasag sa maraming piraso. Pagkatapos nitong bumagsak, si Shua ang naunang umapak dito, nakatayo sa ligtas na lugar sa loob. Inutusan niya ang kanyang mga kasama, lahat, pumasok sa safe zone. Sumunod ang iba sa utos at umakyat sa nasirang tore, ngunit napansin nilang si Narcissus ay patuloy na lumalaban sa labas at nag-alala. Mabilis na sumigaw si Shua, "Narcissus, tapos na kami dito, bilisan mo na." Matapos labanan ng maraming kalaban, ang mukha ni Narcissus ay puno ng dugo. Tumingin siya sa kanyang mga kasama na may mga mata ng pag-asa at nang makita na sila ay nasa ligtas na lugar ng tore, sinabi niyang, "Wow!" Pagkatapos, tiningnan niya ang dugo-stained na stick sa kanyang kamay at resolutong sinabi, "Sige, susunod na." Patuloy niyang iniswing ang 2 stick ng paabante upang patayin ang mga taong humaharang sa kanyang daan. Ang mga tao ay patuloy na bumagsak sa lupa, ang kanilang mga katawan ay puno ng sugat at humihiyaw sa sakit. Matapos masira ang blockade, agad siyang sumugod patungo sa kanyang mga kasama. Mabilis na umalis ang iba upang bigyan siya ng espasyo at sinabing, "Bilisan mo, Narcissus." Sa wakas, nakatapak si Narcissus sa mga durog na piraso ng tore. Tumingin siya sa mga sugatang tao sa lupa at sinabing, "Ayos."
Pagkatapos, itinapon niya ang 2 stick sa kanyang mga kamay sa lupa na may malalakas na tunog. Sa mga sandaling ito, nagtipo na ang lahat sa tore. Nakaharap sina Narcissus at Shua, nakatayo ng magkatagilid, na nakatingin patungo sa hari na may mapanghamong at determinado na mga mata. Patuloy na umuudyok ang mga tao sa ibaba, at ang atmosfera ay labis na masigla. Si Ketina ay namangha, na nag-iisip, Diyos ko, talagang nag-isip sila ng ganito. Si Ketina ay nagulat at nagtanong sa sarili, Diyos ko, naisip ba talaga nila ang ganito? Gayunpaman, ang kapitan ay medyo nag-aalala. Nagmamasid siya ng kabado sa hari at inisip, nauunawaan ko ang ginagawa nila, pero tatanggapin kaya ito ng haring ito? At tama nga siya, nagdilim ang mukha ng hari sa galit. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at sumigaw, itigil na ang laban. Narinig ito ng kapitan at nakaramdam ng kaunting kaba. Maingat niyang sinabi, Opo, mahal na hari, ipapaalam ko agad. Agad niyang inutusan ng isang tao na patunugin ang tambuli bilang hudyat ng pagtatapos ng laban. Ang mga gladiador na nakatayo sa mga durog na bahagi ng tore ay tumingala, pinagmamasdan ng pinagmamulan ng tunog, habang ang iba naman ay hawak pa rin ang kanilang mga sandata, tila handa pa ring lumaban. Nang marinig nila ang tunog na nagtatapos sa laban, hindi pa rin nila ibinababa ang kanilang mga sandata, nananatiling maingat at nakabantay sa iba pang mga gladiador. Nagtanong si Dices, tapos na ba? Narinig nila ang ingay mula sa mga upuan, tuloy-tuloy na sumisigaw ng Comes. Ang mga manunood na saksi sa laban ay labis na nasasabik, tumalon sila, sumigaw, at sumabay na nagchant ng Comes. Tumayo ang Romanong emperador at kumaway sa lahat. Lalong lumakas ang sigawan ng mga tao, Hercules, Comes, Commodus. Itinaas ng emperador ang kanyang kamay, inilagay ang hintuturo sa kanyang mga labi bilang senadorias upang manahimik ang lahat. Pagkakita nito, agad na natahimik ang mga manunood at matamang nakinig sa sasabihin ng emperador. Nakatingin siya mula sa itaas at buong diin na nagsalita, matapos ang masusing pag-iisip, kinikilala ko ang tagumpay ng panig ng mga Griego. Bagamat ito ay medyo naiiba sa inaasahan ko, hindi sila lumabag sa anumang patakaran. Itinuro niya ang kaliwa at sinabi, maaari na kayong umalis, mga mandirigmang Griego. Nakita ng kapitan ang desisyon ng hari at yumuko ng magalang, sumagot, hanga ako sa iyong matalinong paghatol at susunod agad. Tapos, humarap siya sa kanyang mga tauhan at nag-utos, agad na linisin ang daan para sa mga mandirigmang Griego. Nagbigay daan ang karamihan para sa mga gladiador, habang ang mga manunood sa paligid ay patuloy na nagtataguyod ng mga pangalan ng mga matapang na lumaban hanggang sa huli. Narcissus, Narcissus, Shua, Shua, Narcissus. Nang makapasok na sila, medyo pagod si Narcissus, ibinaba niya ang ulo at sinabi, magaling kayong lahat. Si Shua na nakatayo sa tabi niya ay nag-aalala at sinabi, ikaw ang may pinakamaraming sugat. Tumingin siya pataas patungo sa mataas na upuan kung saan nakatayo ang Romanong hari, tila malalim ang iniisip, ngunit naramdaman niya na may mali. Sa labas ng arena, patuloy pa ring nag-uudyok ang mga manunood, at ang atmosfera ay labis na masigla. Inaasahan rin nila ang susunod na laban bukas. Ngunit ang Romanong emperador na nakaupo sa mataas na upuan ay hindi masaya at sinabi, may nais akong ipaalam sa iyo. Hindi ako masaya sa araw na ito. Narinig ito ni Kapitan Reus at nakaramdam ng kaba at pag-aalala. Nakakunot ang noo ng hari, nakatitig ng masinsinan sa karamihan sa ibaba, at nagpatuloy, oo, nakita ko ang ilang kapanapanabik na bagay, pero ang ibig kong sabihin ay hindi ko pa rin nakikita ang eksena na gusto kong makita. Naiintindihan mo ba? Ang kapitan ng mga bantay ay nag-aatubiling sumagot, patawarin po ninyo ako, mahal na hari. Nakita ng emperador ang takot at kaba sa mukha ng kapitan at biglang tumawa ng malakas, haha, wala kang dapat ikatakot, at huwag kang maging aligaga ng ganyan, hindi ikaw yan. Hindi ko nais na sisihin ka, ayoko lang muling makakita ng ganitong tagpo. Sa pagkakataong ito, palalampasin ko muna ito. Nakahinga ng maluwag ang kapitan nang marinig ito, ngunit alam niyang kailangan niyang mag-ingat sa kanyang mga susunod na hakbang. Muling tumingin ang hari sa kanya at inutusan, ang ikalawang yugto ay magsisimula bukas at kailangan itong maging mas kapanapanabik kaysa ngayon, naiintindihan mo ba? May pananagutan kang gawing mas maganda ang palabas.
Agad na yumuko ang tauhan at sumagot, "Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya, mahal na hari." Patuloy niyang pinagmamasdan ang mga tao sa ibaba at sinabing, "Isa pa, napansin ko na ang mga naglalaro bilang mga sundalong Persyano ay basta na lamang tumayo sa gilid, hindi nakikipaglaban. Iniisip pa rin nila na mas mahalaga ang kanilang buhay kaysa sa labanang ito. Ayokong makita yun bukas. Asikasuhin mo yan." Habang nagsasalita, kumikislap sa kanyang mga mata ang malupit at mapanlait na ekspresyon. Ang takot na si Kapitan Reyes ay agad na yumuko ng malalim at sumagot, "Oo, mahal na hari, aasikasuhin ko agad." Pagkatapos ay tumingin siya sa karamihan at sumigaw, "Hoy, patayin ang lahat ng natitirang mga sundalong Persyano ngayon din." Nang marinig ito, labis na nabigla at natakot ang mga sundalong Persyano, hindi nila maintindihan kung bakit sila pinapatay. Samantala, ang mga sundalong Romano, matapos marinig ang utos, ay agad na tinaas ang kanilang mga pana at itinutok sa mga natitirang Persyano. Ang tagpo ay nagmistulang kaguluhan, ngunit ang mga manunood ay hindi nagpakita ng anumang takot o pag-aalala, sa halip, sila ay nasisiyahan sa palabas sa kanilang harapan. Maayos na pumwesto ang mga mamamana, naka-target ang kanilang mga pana sa mga tao sa ibaba. Habang ang mga natitirang Persyano ay nagsisigaw ng takot, "Maawa po kayo, mahal na hari. Bigyan niyo pa kami ng isang pagkakataon, bukas lalaban kami hanggang kamatayan." Si Ketina, na nasasaksihan ng nakakalunos na tanawin, ay nais sanang makialam at sumigaw, "Ama," ngunit hindi siya pinansin ng hari at nakatuon lang sa kanyang mga tauhan habang inaasinta nila ang mga sundalong Persyano. Habang patuloy ang pagmamakaawa ng mga sundalo para sa kanilang buhay, ibinaba ni Ketina ang kanyang ulo at inisip, "Ipatupad niyo ang lahat ng ito ng sabay-sabay." Ngunit walang plano ang hari na magbigay ng awa, at sa huli ay sumigaw, "Bitawan ang mga pana." Agad na pinalipad ng mga mamamana ang kanilang mga pana, nadama po ng mabilis sa mga natitirang Persyano, at agad na pinaslang ang lahat sa isang iglap. Tumamba sila sa lupa, wala ng buhay. Nakita ito ng kapitan, at nag-aalalang tiningnan ng emperador, iniisip, mapapaligaya kaya ito sa kanya. Ngunit agad siyang nagkaroon ng ideya para sa natitirang mga kalalakihan at sumigaw, "Mamamana, itigil. Infantry, asikasuhin ang mga natitira." Nang matapos ang senadoryas, ibinaba ng mga mamamana ang kanilang mga armas, at pumasok ang mga sundalo ng infantry mula sa gate ng arena, maayos na nakaayos sa mga hanay. Agad namang nagsimulang umiyak at magmakaawa ang mga sundalong Persyano, "Maawa po kayo sa amin, gagawin namin ang kahit ano, maawa po kayo." Ngunit walang kahit anong awa ang ipinakita ng emperador. Itinaas niya ang kanyang kamay at sumigaw, "Sumulong." Ang mga infantry na nasa harapan ay handang sumunod sa utos. Isang tao, na hindi matanggap ang kanyang kapalaran, ay lumapit at nagmakaawa, "Maawa po kayo sa amin." Ngunit ilang hakbang pa lamang ang nagagawa niya bago siya napaslang, isang sibat ang tumusok sa kanya at agad na damaloy ang dugo. Agad namang sumugod ang mga sundalo ng infantry sa laban, na nagdulot ng kaguluhan sa paligid. Sa isang panig ay may mga sibat at kalasag, habang ang kabilang panig ay may mga payak na armas tulad ng mga patpat lamang. Ang kalalabasan ng labanan ay tila tiyak na ang mga desperadong sigaw ng mga sundalo ay umalingaw-ngaw, "Maawa kayo." Si Ketina ay hindi na makaya ang nakikita at ipinikit ang kanyang mga mata, tumalikod. Ngunit ang mga manunood ay tuwang-tuwa sa madugong palabas, tumatalon at sumisigaw, "Kamangha-mangha, tunay na kamangha-mangha. Matagal nang hindi kami nakakakita ng ganito kasayang panuorin." Tinutukoy nila si Kapitan Reyes, na pinupuri bilang isang henyo, dahil sa kanyang matalas na diskarte. Habang par-ami ng par-ami ang mga namamatay, lalo pang lumalakas ang hiyawa ng mga tao sa paligid. Si Reyes ay talagang kahanga-hanga. "Reyes! Reyes!" Ang kapitan ay lubos na nasisiyahan na marinig ang kanyang pangalan na isinisigaw ng ganito. At habang pinagmamasdan ng madugong tanawin sa ibaba, lalong lumalalim ang kanyang kasiyahan. Ang mga sundalong Persyano ay patuloy na bumabagsak, hindi nila kayang tapatan ang mga kawal ng kaharian. Sa loob ng maikling panahon, nalipol ng hukbo ang lahat ng natitirang mga Persyano.